Disyembre 2, 2025. 2 oras YAL, Pentagon, Washington, The Underground Level 3, Space Strategy Situation Room. Ang hangin sa loob ng Situation Room ay tila nanigas. Ito ay isang silid na dinisenyo upang pigilan ang anumang ingay mula sa labas, ngunit sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ay mas nakabibingi kaysa sa anumang pagsabog. Biglang umalinggaw ang emergency alarm. Isang tunog na humihiwa sa katinuan ng sinumang makakarinig. Ang mga ilaw sa kisam ay nagpalit mula sa mapayapang puti tungo sa nakapanghihilakbot na pula. Paulit-ulit na umiikot ang mga pulang ilaw na tila mga matang nanlilisik, nagbabadya ng isang sakuna na hindi pa nakikita ng makabagong mundo. Ako si Richard Collins, ang Deputy Director ng VIA Department of Defense Space Strategy Bureau. Sa loob ng 30 taon, 15 sa National Reconnaissance Office, NR, at 15 sa Pentagon, ito ang naging buhay ko. Ang pagbabantay sa kalawakan. Ang pagiging mata ng Amerika. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatitig sa higanteng screen sa gitna ng silid, naramdaman ko ang pag-urong ng aking puso. Para itong piniga ng isang malamig na kamay. Sa screen, may mga pulang tuldok. Hindi isa, hindi dalawa, kundi 47. 47 barkong pandigma ng China. At hindi sila basta naglalayag sa kung saan man. Mabilis ang kanilang galaw, tila isang kawan ng mga gutom na pating na amoy ang dugo sa tubig. Ang kanilang direksyon. Hindi Taiwan. Hindi Japan. Ang direksyon nila ay ang West Philippine Sea, diretsong tumutumbok sa Manila. Ulat! Anong nangyayari? Ang sigaw ko. Ang boses ko ay bumasag sa tensyon, ngunit ang sagot na nakuha ko ay mas nakakatakot pa sa tanong. Si Peterson, ang aming technical lead, ay namumutla. Ang kanyang mga daliri, na karaniwang mabilis at tiyak sa keyboard, ay nanginginig ngayon habang itinuturo ang monitor. Deputy Director. May malaking problema, anya, ang boses ay halos pabulong na sa takot. Ang I-13 optical reconnaissance satellites. 3 unit. Kakaalis lang sa orbit sa ibabaw ng Pilipinas. Kumunot ang noo ko. Kailan ang susunod na daan? Lumunok si Peterson bago sumagot. 40 minuto, sir. 40 minuto bago tayo magkaroon ng susunod na satellite sa ibabaw ng Manila Bay at West Philippine Sea. 40 minuto. Inulit ko ang numero sa aking isipan. Sa digmaan, ang 40 minuto ay isang habambuhay. Sa loob ng 40 minuto, maaaring mapulbos ang isang lungsod. Sa loob ng 40 minuto, ang Maynila, ang puso ng Pilipinas, ang tahanan ng milyon-milyong tao, ang mga jeepney na siksikan sa EDSA, ang mga pamilyang natutulog sa Tondo at Makati, ay maaaring magising sa impyerno. Wala bang ibang satellite? Commercial satellites. Kahit ano, sigaw ko, ang pawis ay nagsisimula ng tumulo sa aking sentido sa kabila ng lamig ng aircon. Wala, sir. Sa kasalukuyang orbital mechanics, walang American satellite ang dadaan sa Pilipinas sa loob ng window na yon. Bulag tayo. Bulag. Ang pinakamakapangyarihang bansa sa mundo, ang Estados Unidos, ay bulag habang ang kaalyado nitong Pilipinas ay nasa bingit ng pananakop. Bumukas ang pinto ng padabog. Pumasok si Michael Turner, ang analyst mula sa CIA. Hinal na hinal siya at ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Collins. Alam ng China, sigaw ni Michael habang naglalakad palapit sa mesa. Alam nila ang ating satellite schedule. Planado ito. Hinintay nila ang 40-minute gap na ito para lusubin ang Pilipinas nang hindi natin nakikita. Napahawak ako sa gilid ng mesa. Ang tasa ng kape sa harap ko ay yumanig, hindi dahil sa lindol, kundi dahil sa panginginig ng aking mga kamay. 39 minuto at 47 segundo na lang ang natitira. Ang bawat segundong lumilipas ay tila hampas ng martilyo sa dibdib ko. Sa isip ko, nakikita ko ang Manila Bay. Ang payapang paglubog ng araw na napalitan ng usok. Ang mga mangingisda sa Zambales na magigising sa ingay ng mga misil. Ang mga tao sa Quiapo na magtatakbuhan. At wala kaming magagawa. Ang situation room ay naging pugad ng desperasyon. Ang mga staff ay nagsisisigaw sa telepono, sinusubukang humanap ng solusyon na alam naman naming lahat na wala. Physical impossibility, bulong ni General Robert Miller, isang veteranong general ng Pentagon. Nakatayo siya sa gilid, nakahalukip-kip, pinapanood ang countdown clock.
Hindi natin maililipat ang satellite orbit sa loob ng 40 minuto. Tapos na. Kung sasalakay ang China sa Maynila ngayon, malalaman na lang natin kapag tapos na ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang aking secure line. Si James Ellison, ang direktor ng NEA. Richard, bungad niya, ang boses ay seryoso at mabilis. Alam ko ang sitwasyon. May isang posibilidad. Ano? Sabihin mo. Japan. Natigilan ako. Ano? Japan? Naglunsad sila ng reconnaissance satellite kaninang umaga. Ang IE-7 o tinatawag na No-17. Galing sa Tanegashima Space Center. Muntik na akong matawa sa inis. James, nagbibiro ka ba? Kaninang umaga lang. Ibig sabihin, ilang oras pa lang yan sa orbit. Ang isang satellite ay parang bagong panganak na sanggol. Kailangan ng buwan para sa calibration. Hindi yan gagana. Richard, wala tayong choice. Sila lang ang may satellite na dadaan sa ibabaw ng Pilipinas sa susunod na 15 minuto. Subukan mo. Tawagan mo sila. Nang ibaba ko ang telepono, gusto kong ihagis ito. Isang satellite na ilang oras pa lang nasa kalawakan. Impossible. Sa 30 taon ko sa industriya, hindi pa nangyari na ang isang satellite ay magamit sa actual combat mission sa araw ng launch nito. Tinawag ko ang aking core team sa briefing room. Si Michael, Lee, Peter, Tech, Sarah Johnson, State Department, General Miller, Pentagon, at David Cheng, National Security Council. Ipaliwanag ang sitwasyon ng Japanese satellite, utos ko kay Peter. Binuksan ni Peter ang laptop. Official name, EA Optical 7. Launch 2 oras 21 minuto dahil today via 3 rocket. Altitude, 570 kilometro. Ilang oras na mula nung launch, tanong ni General Miller. 5 oras, sir. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay General Miller. 5 oras? Collins, kalokohan to, ang satellite ay kailangan ng 3 months para maging operational. Calibration, system checks, stability tests. At saka, Japan? Baguhan lang sila sa space race. Ang teknolohiya nila ay dekada ang layo sa atin. Sumang-ayon si Michael, ang CA analyst. Ang tono niya ay puno ng pagmamaliit. Nga. Ang Japan ay support role lang sa space. Wala silang kakayahan na tapatan ang VIA technology na 60 years nating dinevelop. At gagamitin natin sila para isalba ang Pilipinas. Nakakahiya. Si Sarah naman ay nagdagdag, at tandaan nyo, ang rocket na ginamit nila ay E3. Maraming naging problema yan dati. Baka nga hindi pa gumagana ang kamera niyan. Tumingin ako sa orasan. 35 minuto na lang. Ang China fleet ay papalapit na sa territorial waters ng Pilipinas. Ang imahe ng Maynila na nasusunog ay bumabalik sa isip ko. Ang mga inosenteng Pilipino na walang kamalay-malay na may nakaambang panganib. Tawagan niyo ang JAXA, utos ko. Sir, gulat na tanong ni Michael. Seryoso kayo? Magmumukha tayong tanga. Ang Amerika, hihingi ng tulong sa Japan para sa satellite na 5 hours old. Wala tayong choice, sigaw ko. Kung may 1% chance na makita natin kung ano ang ginagawa ng China sa West Philippine Sea, kukunin ko yon. Tawagan niyo. Habang hinihintay namin ang koneksyon, ang bawat segundo ay parang oras. Ang mga tao sa silid ay nagpapalitan ng tingin, mga tingin ng pagdududa at hiya. Ang Amerika, ang hari ng kalawakan, ay namamalimos ng tulong. Connected na po sa JAXA Control Center, sabi ni Peter. Isang malinaw at kalmadong boses ang narinig sa speakerphone. Ingles, ngunit may tiyak na puntong Hapon. This is Japan Aerospace Exploration Agency, JAXA, Control Center. Ito si Deputy Director Richard Collins ng EF Pentagon. Panimula ko, pinipilit na maging matatag ang boses kahit nilalamon ako ng hiya. May emergency situation kami. Alam namin, Director Collins, sagot ng Hapon. Ang Chinese fleet na papunta sa Pilipinas. Natigilan kami. Alam nila? Sinusubaybayan namin sila in real time, dagdag ng boses. Nagkatinginan si General Miller at Michael. Paano? Diretsohin ko na kayo, sabi ko, lumulunok ng laway. Bulag ang EFIA satellites sa susunod na 30 minuto. Ang satellite ninyo, ang IE-7.
Alam kong kakalunsad lang, at alam kong imposible, pero pwede ba ninyong tignan ang West Philippine Sea? Tahimik sa kabilang linya. Narinig ko ang mahinang bulungan sa wikang Hapon. Pagkatapos ng 1 minuto, bumalik ang boses. Possible, Director Collins. Ang IA-7 ay papasok na sa range sa loob ng 15 minuto. Padadalhan namin kayo ng data. Teka, singit ni Michael, hindi makapaniwala. 5 oras pa lang ang nakakalipas simula launch. Paano nyo mapapatatag ang satellite para kumuha ng litrato? Impossible yan sa physics. Ang sagot ng Hapon ay simple pero yumanig sa aming lahat. Ang IA-7 ay gumagamit ng TINE system, Control Moment Gyroscope. Ang attitude control speed nito ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa traditional reaction wheels. Ang aming initial checkout ay natapos na sa loob ng 1 oras. Ayan Alam namin ang teoryang iyon. Pero hindi pa namin ito nagagamit ng matagumpay sa ganitong kabilis na paraan. Ipadadala namin ang imahe sa inyong secure channel. Pagkababa ng telepono, katahimikan. Ayan bulong ni David Chiang. Kung totoo yan. Naunahan nila tayo. Hintayin natin, sabi ko, bagamat sa loob-loob ko ay hindi pa rin ako naniniwala. Ang Pilipinas ay nasa bingit, at ang tanging pag-asa namin ay isang teknolohiyang akala namin ay science fiction pa rin. Makalipas ang 15 minuto, isang notification ang lumabas sa screen. Incoming encrypted data. Nandito na, sabi ni Peter, nanginginig ang boses. Ilagay sa main screen. Unti-unting luminaw ang itim na screen. Mula sa kadiliman ng kalawakan, lumabas ang bughaw na karagatan ng West Philippine Sea. At doon, sa gitna ng asul, ay ang mga barkong pandigma ng China. Napasinghap ang lahat. Ang linaw. Sobrang linaw. Anong resolution to? Tanong ni General Miller, na lalaki ang mga mata. Tinignan ni Peter ang metadata. Namutla siya. 30 centimeters, sir. Impossible, sigaw ni Michael. 30 centimeters. Iyan ang limit ng physics. At nakuha nila yan habang gumagalaw at bagong launch. Kitang-kita namin ang mga detalye. Ang mga numero sa gilid ng barko. Ang mga antena. Pati ang mga crew na naglalakad sa deck. Parang nakadungaw lang kami mula sa bintana ng eroplano. Zoom mo sa aircraft carrier, utos ko. Pumasok ang zoom. Nakita namin ang mga Y-15 fighter jets sa deck. Teka. Ano yung nasa ilalim ng pakpak, tanong ko. Mas lalong nag-zoom. Kitang-kita ang serial number ng missile. Live missiles, bulong ni General Miller. Hindi ito exercise. Handa silang umatake sa Pilipinas. Bumigat ang dibdib ko. Ito na. Ang kinatatakutan ng lahat. Ang pagsalakay sa Maynila ay totoo. Pero salamat sa Japan, nakikita natin sila. Sir! May video feed na dumarating, sigaw ni Peter. Video. Galing sa satellite. Sa screen, gumalaw ang imahe. Hindi ito litrato. Video ito. Live video. Nakikita namin ang paghampas ng alon sa mga barko. Ang usok na lumalabas sa smokestack. Ang paggalaw ng mga tao. Ang ganitong teknolohiya. Wala ang Amerika nito. Ang EVA satellites ay kumukuha lang ng litrato. Pero ang Japan? Nagpapadala ng parang 4 video mula sa kalawakan. Ang stability, manghang sabi ni Peter. Kahit mabilis ang takbo ng satellite, walang alog ang video. Ang CMD system nila. Perpekto. Biglang napuno ng hiya ang silid. Kanina lang pinagtatawanan nila ang Japan. Tinawag na baguhan. Ngayon, ang baguhan na ito ang nagpapakita sa amin ng bagay na hindi namin kayang gawin. Sir! Thermal imaging papasok na. Nagbago ang kulay ng screen. Naging pula, orange at asul. Thermal signatures. Tignan nyo yung destroyer na yon, turo ni Michael sa barkong nasa unahan, malapit na sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ang init ng missile tubes. Nag-init. Handa nang magpaputok. Target. Base sa trajectory. Subic Bay o Clark, sagot ni David. Diyos ko. May isa pa pong imahe, sabi ni Peter. Nakafocus sa deck ng Leoning carrier.
Lumabas ang isang high-resolution photo. Naka-zoom sa mga container na nakatambak sa deck. Mga mukhang ordinaryong shipping container na makikita mo sa Port of Manila. Anong meron dyan? Tanong ni General Miller. Sandali, ina-analyze ng Japanese AI system. Ilang segundo lang, lumabas ang resulta. Match found, tactical nuclear storage. Natahimik ang buong Pentagon. Walang huminga. Nukes, bulong ko. Nagdala sila ng tactical nukes sa Pilipinas. 70% probability, ayon sa JAXA analysis, sabi ni Peter. Ang serial number sa container ay tumutugma sa nuclear inventory ng China. Kung hindi dahil sa Japanese satellite, hindi natin ito malalaman. Kung nagpadala tayo ng barko para harangin sila, baka nagkaroon na ng nuclear detonation sa West Philippine Sea. Ang Maynila ay magiging radioactive wasteland. Biglang pumasok ang isang mensahe mula sa Japan. Isang report. Sir, may analysis report galing sa JAXA, sabi ni Peter. Sinasabi nila na ang galaw ng fleet ay hindi invasion force. Ano? May nuke sila at live missiles, tapos hindi invasion, galit na tanong ni Miller. Basahin niyo po ito. Ayon sa Japan, walang landing craft. Walang amphibious assault ships. Hindi sila makakalapag sa baybayin ng Batangas o La Union kung wala yon. Ang konklusyon ng Japan. Reconnaissance in force. Sinusubukan nilang alamin kung saan ang blind spots ng via satellite coverage. Napaisip ako. Tama. Sinadya nila ang 40-minute gap. Gusto nilang patunayan na hindi kayang protektahan ng Amerika ang Pilipinas sa lahat ng oras. At yung mga nukes, tanong ko. Ayon sa interception ng Japan sa communications ng fleet na nakuha nila gamit ang satellite, may hidwaan sa loob ng Chinese command. Ang mga hardliners ay nagpuslit ng nukes nang walang pahintulot ng Central Command sa Beijing. Gusto nilang itulak ang giyera. Napahawak ako sa noo ko. Ang galing. Hindi lang litrato ang binigay ng Japan. Pati intelligence analysis, signals intelligence, at strategic assessment. Ang rekomendasyon ng Japan, patuloy ni Peter, ay ipaalam natin sa Beijing na alam natin ang tungkol sa mga illegal na nukes. Gamitin natin ito para ipahiya ang mga hardliners at mapilitan ang Beijing na i-recall ang fleet. Tumingin ako sa paligid. Ang mga general, ang CIE, ang White House rep lahat sila ay nakanganga. Isang Japanese satellite ang gumawa ng trabaho ng buong VS intelligence community sa loob ng isang oras, bulong ni Michael. At mas magaling pa. Gawin niyo, utos ko. Tawagan ang White House. Ipatupad ang plano ng Japan. Makalipas ang isang oras. Ang screen ay nagpapakita pa rin ng live video mula sa -7. Ang araw ay sumisikat na sa Pilipinas. Ang ginintuang liwanag ay tumatama sa karagatan. At doon, nakita namin ang himala. Ang mga barko ng China. Bumabagal. Tapos, dahan-dahang umiikot. Pabalik. Palayo sa Pilipinas. Umuurong na sila, sabi ni Peter nang may hininga ng ginhawa. Kinumpirma ng Beijing ang recall order. Tatanggalin sa pwesto ang admiral na nagpuslit ng nukes. Isang masigabong palakpakan ang sumabog sa loob ng situation room. Nagyakapan ang mga staff. Si General Miller ay napaupo sa silya, tila nabunutan ng tinik. Ligtas ang Maynila. Ligtas ang Pilipinas. At hindi dahil sa via Navy. Hindi dahil sa via Air Force. Kundi dahil sa isang Japanese satellite na minaliit namin kanina. Lumapit sa akin si Peter. Sir, nasa linya si Iryu ng JAXA. Gusto kayong makausap. Kinuha ko ang telepono. Iyon. Director Collins, boses nito ay mapagkumbaba pa rin. Masaya kami na nakatulong. Iyon. Kami ang dapat magpasalamat, sabi ko, at naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mata. Iniligtas ninyo ang aming alyansa. Iniligtas ninyo ang milyon-milyong Pilipino. At tinuruan niyo kami ng leksyon sa pagpapakumbaba. Ang teknolohiya ay para sa kapayapaan, sagot niya. Ang -7 ay ginawa ng 9 na taon. Ang bawat tornilyo, bawat linya ng code, ay inalay namin para sa sandaling ito. Hindi para manakop kundi para magbantay. Nang matapos ang tawag, tumingin ako sa labas ng bintana ng Pentagon. Umaga na rin sa Washington. Pero ang isip ko ay nasa Pilipinas.
Naimagine ko ang mga jeepney na nagsisimula ng pumasada, ang mga nagtitinda ng taho, ang mga pamilyang nag-aagahan. Hindi nila alam kung gaano sila kalapit sa kamatayan ngayong gabi. At hindi nila alam na ang nagligtas sa kanila ay isang tahimik na mata sa kalawakan, gawa ng kanilang dating kalaban na ngayoy pinakamatalik na kaibigan. Mula sa araw na yon, nagbago ang pananaw ng mundo. Ang Amerika at Japan ay hindi na lang magkaalyado. Sila ay magkapatid sa kalawakan. At ang Pilipinas? Nanatili itong malaya sa ilalim ng proteksyon ng mga bituin na hindi natutulog.